Pangatlo na kadugtong sa Siklandok, yung pinakatauhan. Si Datu Usman ay naisahan o napaniwala sa sinabi ni Pilandok na naglalabas daw ng ginto ang manok. Kaya ang naganap, hindi nakain ng sasarap na pagkain. Yung ginto na kung para sa akin lang kung kakain ng ginto, hindi ibig sabihin na mismo ginto yung kakainin. Ang ginto ay gagamitin, ibibenta, at yung pera nakapalit dun sa ginto ipang bibili ng pagkain. Ang kapalit nun na pera ng ginto gagamitin ko upang makabili ng mga pagkain na may tutulong ko sa lahat ng mga taong nahihirapan at yung Biblia upang magkaroon sila ng kalinawan tungkol sa buhay at ano yung katotohanan, at marami pa sila na matutuwa. Marami pa sila matutuwan tungkol sa ganun. Tungkol sa buhay, ang Biblia ay di lamang libro. Yun ay makapangyarihan sapagkat yun ang daan sa kaligtasan, daan sa katotohanan, daan rin sa kagalakan. Ano man ang maging sitwasyon, nagpapalalim ng relasyon sa Amerika. Ito yung mga halaman na tumutulong upang maging sapat yung oxygen ng sangkatuan sa sanlibutan. Ibig sabihin lang dun sa kwento na yun, ang binigay na manok ni Pilandok ay hindi totoong ginto, sapagkat pagkagising ni Datu Usman, hindi na ginto ang itsura ng lahat na inilabas ng manok. Kaya ang aral doon, huwag maging mapagmahal sa pera o sa bagay na walang kinalaman sa Amerika o walang pupunay sa Amerika. Dapat mas pinibigyan ng oras ang Amerika kaysa sa bagay na walang koneksyon o pupunay sa Amerika. Dapat naunawan natin. Dapat naunawan natin kung ano yung ibig sabihin ng buhay, ano yung papel natin dito, at marami pang iba. Yung sasagot lamang sa Biblia. Maraming sa apps, oras na nahawakan. At si Pilandok
Si Pilandok, mabait, magalang, kalmado, at matulungin. Ngunit, batid niyo ba na ang kwento na yun ay kwentong bayan? Kung batid nyo, maigi naman. At ngayon, na hindi nyo lang batid sa mga taong di pa nakakapatid doon na si Palandok tungkol doon na yun ay kwentong bayan, may ibabaw ko ng kaalaman. Gamitin nyo yung soap method sa pag-ipag-usap sa marka. Sa Biblia. First prayer muna. Amen.